Hello mga kaduday, for today's video nga andito nga kami sa terminal kung saan sasakay nga kami papuntang Bicol. Nakasama ko si Kuya Migs at si Basyang. Yung papa nga namin ay naiwan kasi may trabaho pa. At ito na nga mga sitwasyon mga kaduday dito. Napakadami ng mga pasahero na kung saan rush hour ang mga pinili naming oras mga kaduday, kaya marami talagang tao ngayon. So ito ang sitwasyon ngayon mga kaduday. Magbabakasyon nga pala kami sa Bicol mga kaduday, kaya eto hanggang dito muna yung mga clip na nakuha namin. So ayun si Kuya Migs nakatambay doon. At ito na nga mga kaduday, nakasakay na nga kami ng alas 5. Start ng alas 5 mga kaduday, ilang oras din ang biyahe papuntang Bicol, na kung saan ito nga ang nakita namin yung mga airplane na tuwan-tuwa si Kuya Migs at si Basyang na videoan ko daw. Ito kayong mga dinaanan namin sa Quirino Highway mga kaduday, sa terminal or sa airport mga kaduday. Yan yung mga kuha naming video. At ito na nga mga kaduday, start na namin ng paglalakbay papuntang Bicol na mahaba-haba ang biyahe namin, na kung saan kailangan namin ng pasensya, mahaba-habang upuan, na sobrang sakit sa paganyang pagbabiyahe. At so ayun na nga makaduday, after 15 hours nakarating na kami dito sa Bicol. 'Di ba? Bilis lang ng mga clipping natin ng mga video. Ayan na sila mga kaduday, naglalaro na sa dagat. Wala pang mga pahinga yan mga kaduday. Nakita agad nila yung baybay at saka dagat, tuwang-tuwa sila, na kung saan ito na nga kami mga kaduday, na kung saan wala nga katao-tao dito sa pinuntahan namin kasi nga mga busy. Yung papa ko nagkukopras, yung mama ko nasa school kasi nga may meeting daw. So ito lang kami mga kaduday, naghihintay ng mga tao na galing sa laot, na makikita nyo dito mga kaduday na eto na nga sila mga kaduday. Dumadating na ang aming mga manglalaot na tao dito sa baybayin namin, na kung saan itong sitwasyon ng mga kadagat mga kaduday, ang ganda, tingnan mo, blue na blue. Ayan na sila, napaka tuwang-tuwa ako kasi ito na naman yung mga na-experience namin, na sobrang sarap na maligo, magpahinga, at saka dito nga sa probinsya namin mga kaduday ay uso pa yung magbe-bless ka sa mga nakakatanda, kasi karamihan sa Manila ay hindi na nagiging uso yung ganun, parang hindi na sila aware sa ganyang pagmamano. Pero sa probinsya namin, ganun ay napaka-respeto pa din yung mga ganyang bagay, na tinuturuan ko yung anak ko na maging marespeto sa mga nakakatanda. Kahit hindi mo sabihin, gawin nila, na dapat ganun pa din ang gawin nila. Kahit para sa pagtanda nila, kaakibat nila yung pagiging ganung tao. Ito nga pala mga duda yung kapatid kong lalaki na naka-blue na takip sa ulo. Siya yung sinundan ko mga kaduday. Yan yung namamahala ngayon sa paglalaot kung wala si Papa. Kasi nga si Papa mismo, madalas mga kaduday, ipapahinga na lang muna niya kasi medyo matanda na yung tatay ko. Unang araw nga namin dito mga kaduday sa Bicol, na kung saan ito yung nahuli nilang isda. Ang sarap ng, at tuwang-tuwa ako kasi meron nga kaming pang-ulam ngayon, na kung saan ayan yung nahuli nila. Yung happiness mo talaga yung makakita ka ng fresh na isda, kasi nga pag sa Manila ka talagang hindi mo na fresh titikman. Nice! Ganito sa probinsya namin mga kaduday, hindi na namin dinadala sa mismong bayan ang mga isda, kasi dito pa lang mismo ay ubos na yung isda namin. Marami na nag-aabang na mga buyer, na kung saan sila na mismo ang magbebenta. Malaliit lang yung kuha nila sa amin na mga ganyang isda, yung kilo nila, tapos sila na yung mismong maghihilado sa mga buyer nila din. Kaya yan, pag dyan mismo marami talagang pumupunta dyan sa may kubo namin para bumili ng isda sariwa. Nakakatuwa kasi naging ano na yung kubo na yan, yung tambayan ng mga naghihintay na bibili ng mga isda. Maganda talagang ibakasyon ng mga bata sa probinsya mga kaduday, kasi first time nilang makakita ng mga ganyan, kasi dito sa Manila puro cellphone lang talaga sila. At saka bihira sa mga bata yung mga ganyan, lalo pa kung sa palengke mo din dalhin. Dito sa probinsya namin mga kaduday, ayan na, makikita mo na yung mga pinaka-fresh na isda, na halos araw-araw may huli, may blessing. Kaya nakakatuwa lang kasi dito nakakapaglibre na kami ng pang-ulam sa araw-araw na mga ganyan. Lalong-lalo pa mga kaduday, napakamura dito ng mga isda sa amin. Kumbaga,
paggaling na sa Manila, napaka-triple ng presyo. Dito sa amin, nasa 100 plus lang ang kilo ng mga ganyan. At tuwang-tuwa ka pa kasi wala pang gaanong yelo na nilalagay. Fresh talaga from the sea talagang makakain mo. Kaya napaka-sustansya niyan at talagang napakasarap. At ito nga mga kaduday, nagpapartihan na nga sila. Nabigyan na nga ako ng kapatid ko ng isang piraso para kahit papaano may maluto kami ng pangsabaw. Ayan na siya. Napakabata pa ng kapatid ko mga kaduday. Yan ang pinakabunso namin. Pero sabak na talaga sa trabaho pag nasa probinsya ka. Kahit naman ako nung bata ako mga kaduday, hindi talaga naging parte ng childhood ko yung ayahay ka. Lagi dyan sa probinsya. Pag probinsyana ka, puro talaga trabaho ng pambukid, pandagat. Kaya pag dinala ka sa Manila mga kaduday, talagang sabak na kaya mo na yung trabaho lahat. So, hello nga mga kaduday, for today's video, andito nga tayo sa kubo namin, na kung saan ngayon nga tayo maglilinis dito kasi kahapon, di na nga ako nakapag-video kasi nga andun ako sa kabilang bahay, naglilinis din. So, ngayon andito kami, tambay-tambay muna, morning, at ito nga yung mga ganap namin dito. Ayan sila Kuya Migs, naglalaro na sila sa baybayin. Laro na ikaw? Ah? So, yun nga mga kaduday, kahapon nga ay may nahuli nga palang isda, unang dating namin. Yun nga yung nakuha nating video na ilalagay natin dito sa clip para naman kahit paano ay may video tayo. So, sa unang araw nga na nakakuha ng isda ay napakasarap ng feeling kasi nakakain ka ng fresh. Wow! So, ayun, pinaggisa-gisa ko na lang. Buhay probinsya nga tayo kasi no gasful. Kailangan paano tayo ng mga kahoy-kahoy. Yun ang niluluto natin. Kaya so ngayon mga kaduday, samahan nyo ako sa aking paglilinis ulit dito sa kubo. Kasi nga sa 16 maraming dadating dito. Yung kapatid ko may mga kasama sila. Kaya kailangan dapat fully furnished. Charot. Kailangan malinis ang dadatnan nila para kahit paano ay no stress ang buhay, maaliwalas ang buhay. Kaya yun, samahan niyo mga kaduday. Let's go! Ito na nga yung ginagawa ko mga kaduday na kung saan nag-wallpaper nga ako nitong bungsod kung tawagin sa amin, yung pinaka mismo ng kubo kasi nga kailangan maganda siya. Pero tingnan nyo naman, likod nyo lang ang makikita ko dyan. Ito yung mga pinagagawa ko na hindi ko alam kung anong nangyari Pinutol ko nga mga kaduda yung video ng paglilinis ko kasi nga ito na naman, mayroon ngang huli yung mga kapatid ko sa day 2 namin dito. Ito ulit yung nahuli nila kagaya kahapon. Tingnan nyo naman mga kaduday, ang blessing ng dagat sa amin ay napaka talagang liglig. Sulit yung bakasyon namin dito sa Bicol kasi nga grabe yung biyayang binibigay niya na isda na pang-ulam para sa amin. Lalo pa yung mga anak kong mga kaduday. Bihira sila makakain ng isda na hindi nila kilala. Kasi karamihan naman ang kilala lang nila ay bangus, tilapia. Yung nabibili dito sa Manila. Pero ngayon na nasa probinsya kami, kung ano-anong isda ang makakain nila. May sabaw, may ginisa, mga ganun yung nila. Ang pinakamahirap namang ulamin dito sa probinsya namin ay baboy, manok, kasi napakamahal mga kaduday. Kung sa isda napakasulit. At ito nga yung nakuha nila ngayon na napakarami. Tuwang-tuwa kami kasi syempre blessing to ni God na kung saan dito yung pangunahing hanap buhay ng pamilya ko ay pangingisda. Tsaka yung mga nila, kasama nila, dyan talaga binubuhay nila yung pamilya nila sa pangingisda. Kaya tuwang-tuwa talaga yung pagganyan na napakaraming huli. Kasi kahit papano, jackpot sila dyan mga kaduday. Ito pala si papa ko mga kaduday, yung naka-white. Siya yung pinaka the best na tatay sa lahat na kung saan hindi mo maiisip sa kanya yung kapagod-pagod sa buhay. Hindi ka magrereklamo na pagod na siya sa buhay. Siya talaga yung pinaka-inspirasyon namin bilang isang mga anak na yung tatay namin hindi man lang sumusuko sa buhay na kung saan wala man lang kapagod-pagod kasi kahit nagtatrabaho na yan sa dagat, pupunta yan sa pinaka bukid namin at
ano na naman siya ng mga palay-palay. At ito nga mga kaduday, nag-i-enjoy muna yung mga kapatid ko, mga anak ko mga kaduday, tsaka yung pamangkin ko. Ayan, first naligo nila sa dagat na happy sila. Naku, mamaya niyan sobrang itim na mga kaduday kasi yan na, may dala na siya ng isda. Tuwang-tuwa yan si Basyang kasi yan si lolo niya, pinapaligo niya, sabi niya mamaya na. Yun ang pinaka the best mga kaduday pag nasa probinsya ka. At ito nga mga kaduday yung pangalawang ginawa kong wallpaper ko, yung pinakalababo namin dyan sa Baybayin. Ayan na yung pinakagawa ko. Clinip ko na lang kasi nga ang hirap mag video at ito na nga mga kaduday, nag-unboxing na nga rin ako ng mga na order ko sa Manila pero dito ko na pinadala para hindi ko na dadalhin. Diyan na, ito na nga rin, sumabay na rin sa akin ng pagdating ko ilang araw lang. Nag-order pala ako mga kaduday ng electric pan yan kasi yung kapatid ko sabi niya kailangan may electric pan sa 2 kwarto dun sa taas sa kubo kasi para pagdating ng mga bisita hindi gaanong mainit kahit nasa dagat ka pa o tabing dagat kasi minsan nawawala talaga yung pinaka hangin niya sa mismong dagat kaya kailangan may electric fan. At tsaka dito mga kaduday sa probinsya namin madalas ang brand out. So, kailangan talaga dito may electric pan ka na rechargeable. At ito na nga mga kaduday, yung pa-picture-picture ng babaknita kong kaduday. Yan, kaya pala sabi ko yung cellphone ko, iba na naman yung nasa camera. Kasi nga, may isa na namang Hi guys! I'm here in Bicol. Tsaka yan na yun. Ayan, may pa-makeup pa siya. Ang naggawa-gawa na naman yan si Ate Ikay niya. So, yan, mga kaduday, kung nakikita nyo lagi si Basya maganyan, i-like nyo naman tong mga video ko mga kaduday para kahit papano naman ma-inspire ako gumawa ng marami pang video. So, nakakatuwa lang kasi ito, feel na feel nila yung probinsya dito sa amin. May mga puno, may mga kubo, may dagat, at saka may isa pang nagpa-vlog na kung saan ito nga siya. Ito na nga mga kaduday yung outcome ng ating paglilinis na kung saan malinis na siya para sa darating na mga bisita, malinis na at maliwalas at hindi sila stress na okay silang magtambay dito sa ating kubo na kung saan tuwang-tuwa rin ako mga kaduday kasi ito na yung pinaka the best na paglilinis natin na maayos na talaga. So, okay na para sa ating mga darating na mga bisita. At thank you for watching mga kaduday kasi hanggang dito na lang ang ating video. Sana nag-enjoy kayo sa ating vlog-vlogan. Basta sa susunod, subscribe kayo at manood. Kahit man lang konting panoorin nyo, kung hindi na-satisfied kayo, comment kayo dyan sa ating comment section. At matutuwa ako mga kaduday na sa susunod na video natin ay aayusin ko pa ang aking pagbablog. Na kung saan hanggang dito muna ang ating video mga kaduday. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng aming video. Goodbye, ahide, and God bless you mga kaduday.